Welcome to Leading Sunrise. We would like to greet all the fathers out there a happy Father's Day. Since GCQ na ngayon, pwede na lumabas ang mga senior. So pupunta tayo ngayon sa Himlayang Pilipino upang dalawin ang ating mga beloved relatives. Since pandemic, hindi nga tayo nakakadalaw sa mga cemetery. So ngayon, okay naman na ang advice ng Department of Health na pwede na raw lumabas ang mga senior at yung iba'y mayroon ng bakuna. So, perfect time ngayon na dalawin sa sementeryo ang mga relatives natin na namayapa na. Andito tayo ngayon sa Luzon Avenue, Quezon City. At sa dulo nito is Mindanao Avenue. Ito yung bagong road na papuntang NLEX. So, dadaan tayo ng Mindanao Avenue hanggang sa dulo ng Mindanao Avenue. May madadaanan na natin yung NLEX. Turn left tayo dito sa Mindanao Avenue. Maganda na yung kalsada dito at malinis, maayos, at mabilis. Walang masyadong traffic dahil private road ito. So dito kami laging dumadaan papuntang Himlayan or papuntang NLEX. Pag pauwi, dito rin ang daan galing NLEX to Mindanao Avenue. So daan muna tayo ng gasoline station para maglagay ng hangin sa ating gulong at para maging safe na rin ang ating paglalakbay. Maganda ang weather ngayon at mabutit hindi pa masyadong maulan. Pero minsan sa hapon dito sa Quezon City ay malakas ang ulan. So kapag umaalis kami ng bahay, buong family ang kasama, sinusunod pa rin namin yung protocol tulad ng wearing mask, face shield, and alcohol, social distancing, samahan na rin ng pag-iingat at prayers. Since pandemic nga at meron tayong NCR bubbles, hindi pa kami nakakalabas within the circle kaya andito lang kami sa paikot-ikot sa NCR bubbles. Kung mapapansin nyo, konti lang ang dumadaan dito sa Mindanao Avenue. Dahil yung iba, nasa Commonwealth or nasa EDSA. Thanks God at maganda ang panahon ngayon since Father's Day din at meron tayong chance to celebrate ng Father's Day. So, perfect time for visiting the cemetery. Andun nga pala guys ang libingan ni Mama, nila Tito, ni Nanay at ni Tatay. Nakikita nyo na iyon sa previous video natin. Tuwing undas ay dumadalaw tayo. Andito na tayo sa gasoline station para magpahangin ng gulong. At nasa sasakyan tayo kasama nila tita, na mga pinsan at mga pamangkin. So bumili rin tayo ng breakfast natin sa McDonald's. So ayan. Breakfast time pa lang dito sa sasakyan. So okay na yung ating gulong na nalagyan na ng hangin. Andito pa rin tayo sa Mindanao Avenue. So malapit lang ito guys.
Since hindi naman kami nagmamadali at hindi namin binibilisan ang pag-andar, kaya ganito lang ang aming limit since may kasama ng mga senior para safe din ang lahat. Nung wala pang pandemic, dumadaan dito yung mga truck. May schedule lang sila sa pagdaan dito at minsan mayroong mga truck ban dahil mabilis nga ang pagdaan dito papuntang NLEX. Kakanan na tayo dito guys. Ito yung Pasong Tamo Road. So nagta-traffic lang dahil may intersection. Eto na tayo guys. Dalawa nga pala ang dinadaanan dito sa Himlayan. Isa sa harapan at isa din naman sa likod ng Himlayan. Pero pupunta tayo sa harap ng Himlayan. Ayan yung daan sa likod ng Himlayan. So dito tayo didiretso hanggang sa Himlayan Road. So meron na ring mga jeep dito na pampasahero. Karamihan ng nandito ay residential houses. At natatandaan ko noong wala pang pandemic, sobrang traffic dito dahil yung mga nag-oopisina at mga nag-i-school nagkakasabay lumabas dahil mga residents nga ito. At meron ditong school na public New Era school na pang-public at meron ding isang private school. So ito na yung Himlayan Road. Ayan yung mga tricycle. Pwedeng mag-tricycle mula dito hanggang sa Himlayan mismo and vice versa. So dire-diretso na ito hanggang sa Himlayan na gate. At makikita nyo yung bagong ginawang daan. I think hanggang SM Fairview na yon. Kaso hindi pa nila natatapos. Hanggang Himlayan pa lang yung road. At matutunghayan din natin sa ating video once na natapos na yung road at down tayo dadaan papuntang SM Fairview. Noong mga times ng undas, super traffic dito as in nakapila na yung back and forth na mga sasakyan. So hihintayin mo na lang na umusad. So ganon ka-traffic kapag undas dito. Kaya kami, ang time na or schedule namin pagpunta is before and after ng undas at maagang maaga para nga maiwasan yung traffic at kainitan ng araw. Ito na yung school na malapit dito. Private school. So malapit na tayo sa bagong road na ginawa ng DPWH. Pinalawak nila at sinimento talaga yung road para sa mga motorista at may shortcut na rin hanggang SM Fairview. Ito rin yung isa pang school. I think St. Anthony School ito. So dito nag-start yung road widening at maayos na kalsada. So ito ganito ka lapad. Dati is mga dalawang sasakyan lang papunta at pabalik. So ngayon
mas lalo nilang pinaganda at pinalawak. Kapag natapos na itong project nila, dire-diretso lang nito hanggang SM Preview na. So dito sa gilid may mga nagtitinda na ng mga flowers and candles. So bibili muna tayo ng flowers para maialay natin. Nagkaka-traffic dito dahil sa pagbili ng mga kandila at flowers dahil malapit na rito yung gate. So bago tayo makarating ng gate, marami tayong madadaan ng mga vendors ng flower. So ayan yung mga unang tindahan ng mga flowers. Meron din doon banda sa looban. Karamihan nga pala dito guys is residential area. I think rights lang ata yung kanila but hindi tayo sure. Dito na rin sila naghahanap buhay. So ngayong pandemic nga, since wala rin dumadalaw sa cemetery at ngayon lang nabuksan, so ngayon lang din sila kikita at makapagbubukas na rin ang kanilang mga negosyo dito. Ang mga kandila at flowers ay nagtaas na rin since pandemic nga at nangangailangan talaga lahat na kumita ng mas malaki. So ang nangyayari, kumukunti yung supplies at yung kanilang mga paninda ay tumataas ang presyo, kaya nagmamahal yung mga paninda nila. While waiting our flowers, tatabi muna tayo dito para hindi tayo makaabala sa ibang nakapila since hindi pa naman tayo aandar at bumibili pa tayo ng flowers. So nagdala na lang din kami ng sarili naming kandila para flowers na lang. Dati ang flowers ay binibili ko pa sa Dangwa at mas malaki talaga ang natitipid kapag nasa Dangwa. So eto na yung ating mga flowers. Diyan lang din kami bumili. Karamihan dito, ang negosyo nila ay flower. Since malapit nga at nasa gate lang ng Himlayan. So kahit walang okasyon or hindi undas, nagbebenta rin sila ng mga flower. At sa tingin ko mas mura kapag regular days lang instead of may occasion or undas. Hindi pa tayo makapunta ng Dangwa dahil pandemic pa. Pero open naman yung kanilang store doon. So ako lang dati ang nag-arrange nitong mga flowers na dinadala namin dito sa cemetery. At soon makikita nyo yung ating mga arrangement ng flower kapag siguro after na ng pandemic. Ang binibilan ko is laging sa Dangwa. Mas nakakatipid at mas marami ang nabibili. So ito yung mga store malapit sa gate. Marami silang tindang flowers at iba't iba. So iba-iba rin yung mga presyo nila. Ayan yung aming suki. So ang dami na nilang mga binibentang flower. Hindi na kami dito bumili dahil traffic nga doon sa pagpasok pa lang para makatipid na rin ng oras sa pag-iintay. So sinabay na lang namin yung pagbili. Ito yung mga resident dito. So may mga bake shop, may mga sari-sari store din sila.
Meron na rin sila ditong mini palengke, gulayan. So, lahat ng kailangan nila na andito lang. So, sila-sila din yung nagtitinda at ang customer din nila ay yung mga nasa area lang din nila. So, eto na yung gate ng Himlayan. So, parang may chinecheck pa rin. Dati nagbibigay sila ng mga form na pipil-upan pang contact tracing. Ngayon, titingnan natin kung ano ang kanilang rules ngayon. Temperature check lang naman ang ginagawa ng mga guard. So, I think check lang din yung temperature natin. So, ayan guys, na-check na yung ating temperature at okay naman. So, let's go. Ito na yung entrance na andito sa ating bandang kaliwa yung sales office nila or sales information para dun sa mga gustong mag-avail. Ito na yung unang street ng Himlayan. Dito nakalagay yung mga listahan ng mga ililibing. Yan, dyan. So, malawak itong Himlayang Pilipino. Ganyan yung mga libingan nila. At meron din doon sa looban yung mga nicho naman na ayun yung chapel nila. So marami-rami na rin yung nakakapunta dito ngayong pandemic. At parang meron ding ililibing pa ata. So nakasulat doon is merong ililibing, dalawa sila. So dito tayo banda kay Malakas at si Maganda, yung kanilang lagoon. Ito guys, bago lang to, bahay kubo. Wala pa yan nung last na kami ay pumunta rito. So, ito yung mga CR. Yun yung si Malakas at si Maganda. Wala nang tubig. Dati punong-puno yan ng tubig. So, dito kami lagi nagpa-park. At sa malilim. So, ito na guys. Nandito na ang buong pamilya. Ito yung aming puntod. So, 4 lot ito. Ayan sila tita. Sila pinsan. Ito yung mga paligid dito sa amin. So, malapit kami sa may puno at sa mga musuleyo yung nasa likuran ko. So, ito yung sa amin. So, naglagay lang kami ng payong para hindi masyadong mainit. So, ito yung weather dito. Ang ganda. So, pauwi na kami guys. Mini reunion na rin since after ng ECQ is ngayon lang ulit din nagkita-kita. So, ito yung lagoon. Wala nang masyadong tubig dahil wala na rin yung nagbabantay dito since pandemic nga. So, malawak pa ito hanggang doon pa yung kanyang boundary.
So meron din ditong part ng Iglesia ni Cristo. So marami pa ring puno dito at green na green. I think yung mga nagbabantay dito, yun lang ang kanilang inaasahan. So nagbabantay pa rin sila at ito ay private, hindi na sakop ng office. Ito na yung CR. Yung kubo, maganda guys yung pagkakagawa ng kubo nila. At dito naman yung office mismo ng Himlayan. So dyan ako nagpupunta for the rental ng tent every undas. So ayan ang street dito. Maraming puno at green na green yung kapaligiran. Pati yung mga bermuda. So pag diniretso natin is at chapel na. Nakapagsimba na rin kami dito sa chapel na yan. Guys, andito nga rin pala yung libingan ng sikat na director na si Wendy Ramas. Andito rin yung libingan ni Tandang Sora. Meron din silang park dito kapag diniretso mo itong road na andun sa dulo yung kanilang park at doon yung daanan sa likod nitong Himlayan, yung pinakita ko kaninang street, doon ang daan at doon din yung pinaka likod nila. So palabas na tayo ng Himlayan. Eto na guys yung entrance. So talagang mahigpit pa rin sila. Chine-check pa rin yung bawat sasakyan. Kaya pala nagkaka-traffic na rin at nasasabay na rin sa pagbili ng mga kailangan tulad ng kandila at bulaklak. So ayan yung mga residente dito. So ganito yung kanilang mga bahay dito. Ayan, maraming mga sari-sari store, maraming mga motor, maraming mga tricycle. Ito, palabas na tayo. At ang ating second destination is bumili ng ating lunch.
Hindi pa natin alam kung ano ang ating magiging lunch. So, surprise. So, kakana na tayo dito, papuntang pamilihang bayan ng Tandang Sora, or eto na yung sinasabi nilang Pasong Tamo Extension. So, marami-rami na rin ang bumabiyahe dito. Meron na ring tricycle at jeep. Medyo may traffic din dahil may intersection at pamilihang bayan dito sa ating dadaanan.
Liliko na tayo dito sa kaliwa at ito na yung Visayas Avenue. Ito na yung mga palengke dito. So, dire-diretso lang nito is Quezon Memorial Circle na. So, pauwi na nga kami at maghahanap ng lunch. So, check nyo lang yung ating second part kung ano yung aming napuntahang lunch. So, enjoy nyo lang yung weather ngayon. A good and sunny weather. So, mga kaliding sunrise. Bye for now.